Hello mga ka-anime! Welcome back sa ating channel. At bago tayo mag-umpisa sa panibagong kwento, mag-i-intro muna tayo. Bago natin simulan ang panibagong kwento na high school league, gusto ko lang ipaalala sa inyo ng paulit-ulit na ang kwentong ito ay isang fan-made lamang na nabasa ko lang sa isang site at hindi ito kasama sa totoong kwento ng Slam Dunk. Ngayon, kung nagustuhan nyo ang ganitong kwento, please pa-like ng ating video at pa-follow na din sa ating Facebook page na Tagalog Anime Manga. Tara, umpisa na natin ang chapter 140 ng International League. Hinamon nga ni Tochiya itong si Mitsui na naging dahilan upang mainis itong si Mitsui at tanggapin ito ang hamon ni Tochiya sa kanya. Habang si Ayako naman ay nakatitig lamang kay Mitsui at Tochiya. Coach Hansai, tignan mo si Mitsui. Mukhang hinahamon siya ni Tochiya. Parang magiging delikado ang laban na to para sa kanya. Dahil baka hindi siya makapag-focus sa laro at suluin niya lang ang lahat ng bola. Yan ang sabi ni Ayako. Habang si Coach Hansai naman ay biglang tumayo. Mitsui, huwag ka masyado may pagsabayan kay Tochiya. Kailangan mag-focus ka lamang sa laro. Unahan pa lamang ito. Hindi ka dapat mapagod ng gusto dito. Dahil kaya ka lang naman hinamon ng Tochiya na yan ay para pagurin ka niya ng gusto at hindi ka na makaabot pa sa second half. Kaya naman, ikalma mo lang yung pag-iisip mo. Dahil ang importante sa ngayon ay mapanatili natin ang kalamangan sa laban na to bago matapos ang unang half. At alam naman natin na mas mahusay ka kumpara kay Tochiya. Kaya naman, hindi ka na dapat may pagpagalingan pa sa kanya. Yan ang sabi ni Coach Hansai. Mitsui, tama si Coach Hansai na mas mahusay ka kaysa sa kanya. Dahil ikaw ang tunay na Mr. MVP. Kaya naman, hindi mo na kailangan pang pakitaan niyang si Tochiya. Kundi, kailangan mo na siyang ilang paso. Yan ang sabi ni Ryota na naging dahilan para lalo pang lumakas ang loob ni Mitsui. Totoo ba na mas mahusay ako kaysa sa ungas na to? Pero kung totoo man ang sinabi ninyo, maraming salamat. Ngayon, panahon na para ipakita palalo ang tunay kong galing at ipakita kay Tochiya na nagkamali siya ng hinamon. Yan ang sabi ni Mitsui sa kanyang sarili. Sa kabilang banda naman, hawak na ng Shouko ang bola at dinadala na ito ni Rukawa papunta sa kanilang basket habang binabantayan ito ng maigpit ni Michael. Sige Rukawa, umatake ka na kung kaya mong makalusot sa akin. Pero ito lang ang sasabihin ko sa'yo na kahit anong gawin nyo, hindi nyo magagawang makapuntos ngayon sa depensa namin. Yan ang sabi ni Michael habang si Rukawa naman ay agad na umatake sa depensa ni Michael. Ngunit, agad din naman itong napansin na parang nag-ibang depensa ng Ryukufu kumpara kanina. Parang humigpit palalo ang pagdidepensa nila ngayon ah. Hindi na ako masyadong makalusot sa kanya. Kailangan may gawin akong paraan para makalagpas ang bola sa lalaking ito. Yan ang sabi ni Rukawa sa kanyang sarili na naging dahilan para ipasa nito ang bola papunta kay Akagi. At nang hawak na ni Akagi ang bola, agad naman itong binantayan ng maigpit ni Hikaru. Mga kasama, pagtulungan nyo agad si Akagi! Dahil hindi kaya ni Hikaru ang sentro na yan. Dahil masyadong malakas ang pangangatawan ng Akagi na yan. Yan ang sigaw ni Coach Cherry. Subalit, huli na ang lahat. Sapagkat, sinamantala na agad ni Akagi ang pagkakataon na to. Habang hindi pa siya dinodouble team ng Ryukufu. Kaya naman, agad niyang kinalabaw si Hikaru. At nang nakita ni Akagi na napaatras si Hikaru, agad naman itong tumalon na takmang gagawa ng isang gorilla dunk. Subalit, laking gulat nitong si Akagi. Dahil sa biglang sumulpot sa kanyang likuran, itong si Michael. Huli ka! Akala mo ba hindi ko magagawang maabutan yung binabalak mong slam dunk? Pwes, diyan ka nagkakamali. Dahil kayang-kaya kitang pigilan dito sa ilalim ng basket. Yan ang sigaw ni Michael. Ano? Nagawa niyong makasunod sa akin ng ganun kabilis? Kanina na kay Rukawa lang siya. Tapos ngayon, andito na agad siya sa likuran ko. Patay na. Wala na akong papasahan pa. Siguradong isang supalpal ang aabutin ko sa lalaking ito. Yan ang sabi ni Akagi sa kanyang sarili na naging dahilan upang tuluyan na nga siyang masupalpal ng sobrang lakas itong si Michael. At ang bolang ng supalpal ni Michael ay tumilapon sa kinaroroonan nitong si Kaoru. Kaya naman, hawak na nga ng Ryukufu ang bola at dinadala na ito ni Kaoru papunta sa kanilang basket. Nang bigla niyang ipinasa ang bola papunta kay Tochiya. At nang hawak na ni Tochiya ang bola, agad din naman itong kumalma sa pag-dribble sabay nagtaas ito ng kamay. Mga kasama, huwag kayong magpapa-apekto kahit nakaunti sa ginawa nila. Dahil kailangan lang natin mag-focus sa laro at umiscore na umiscore para manalo sa laban na to. Tandaan nyo,
Tayong aabante sa susunod na round ng ligang ito. Kaya naman, hindi tayo pwede magpalamang sa kanila. Tara na mga kasama, humanda na kayo at tayo naman ang aatake sa kanila. Yan ang sabi ni Tochiya habang binabantayan ito ng mahigpit ni Rukawa. Rukawa, alam kong magaling ka talaga. Halos lahat kayo naman lalaro ng show ko ay mauusay talaga. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon ay sasang-ayon sa inyo ang larong ito. Dahil sa pagkakataon na to, hindi kayo ang mananalo dito kundi kami. Yan ang sabi ni Tochiya. Sabay pasa ng bola papunta kay Michael. At nang hawak na ni Michael ang bola, agad naman itong binantayan ng mahigpit ni Hanamichi. Ito na naman ang laban ng mga power forward. Parehas na mahusay at malakas ang pangangatawan. Baguhan laban sa veterano. Sino kaya magwawagi sa kanilang dalawa? Pero nakatitiyak ako na magagawa itong talunin ni Hanamichi. Dahil kitang-kita sa kanilang pwestuhan na mas nakakalamang si Hanamichi kaysa kay Michael. Yan ang sabi ni Fujima sa kanyang sarili. Sa kabilang banda naman, hawak pa din ni Michael ang bola at tinadaan niya sa katawan ang depensa ni Hanamichi. Nang bigla itong nag-spin moves na naging dahilan para bagyang maiwanan nito si Hanamichi. At nang malapit na ito sa kanilang basket, agad naman itong tumalon at takmang gagawa ng isang slam dunk. Subalit, bigla din namang tumalon si Hanamichi at pilit na hinahabol ang gagawin na puntos ni Michael. Bumalik ka dito, Gunggong! Dahil hindi kita hayaan na makapuntos sa depensa ko! Yan ang sigaw ni Hanamichi na ikinagulat talaga ni Michael ng sobra. Ano? Nakahabol pa siya sa akin? Patay! Naloko na! Wala na akong pupuntahan pa! Siguradong isang supalpal na ang aabutin ko sa lalaking ito. Yan ang sabi ni Michael nang biglang sumigaw si Kaoru. Michael! Ipasa mo dali! Yan ang sigaw ni Kaoru na naging dahilan para ipasa agad ni Michael ang bola papunta dito. At ang hawak na ni Kaoru ang bola, agad naman itong binantayan ng mahigpit ni Akagi. Hoy Akagi, hindi sa lahat ng oras ay magagawa mong mapigilan ako. Dahil sa oras na to, kayo naman ang pupuntosan namin dito. Yan ang sabi ni Kaoru, sabay bunggo sa katawan ni Akagi. At nang napatras na si Akagi, agad naman itong tumalon at gumawa ng isang jump shot. At sa pagkakataon na to, hindi na nakasabay pa si Akagi sa kanya dahil sa nagulat ito sa ginawang pagbangga ni Kaoru sa kanya. Kaya naman, naipasok ni Kaoru ang kanyang jump shot sa kanilang basket na ikinagulat talaga ng buong manlalaro sa loob ng court. Ano? Nagawang talunin ng payatot na yun si Akagi sa ilalim ng basket? Yan ang sabi ni Hanamichi. Hindi maaari ito. Natalo niya si Akagi sa ilalim ng basket. Hindi ka panipaniwala. Yan naman ang sabi ni Ryota. Habang itong mga manlalaro ng Ryukufu ay labis na natuwa sa ginawang pagpuntos nitong si Kaoru sa depensa ni Akagi. Nice one, Kaoru. Sabi ko na nga ba, magagawa mo ding matalo ang sentro ng show ko. Kahit na mas malaki ang katawan niya, nagawa mo siyang magulat sa ginawa mong pagbunggo. Minamaliit ka nila porket payat ka. Hindi nila alam na malakas ka din pagkatawan na ang usapan. Yan ang sabi ni Michael. Nice jump shot, Kaoru. Ang usay mo sa pagkakataon na yun ah. Hindi ko inaasahan na gagamitan mo ng katawan itong sentro ng show ko. Nakakagulat ka talaga. Lagi mo na lang akong ginugulat sa mga ginagawa mong desisyon. Yan naman ang sabi ni Tochiya. Habang si Hikaru naman ay biglang lumapit kay Akagi. Hoy lalaki mukhang gorilla. Ano na? Nakatikim ka kay Kaoru no? Akala mo ba hindi kanya kaya sa ilalim ng basket? Masyado mo siyang minamaliit. Porket payatot lang tong kakampi ko, akala mo hindi kanya na magagawa maitulak. Pues, diyan ka nagkakamali. Dahil kahit payatot yon, kaya niya magpatumba ng kasing laki ng katawan mo. Yan ang sabi ni Hikaru na pang-aasar kay Akagi. Gunggong ka. Nakachamba lang naman ang Kaoru na yun sa akin. Tignan mo, hindi na yun mauulit pa. Yan ang sabi ni Akagi. Habang itong buong tagahanga ng Ryukufu ay labis na nagsisigawan ng malakas. Dahil sa pagkahanga sa ginawang pagpuntos ni Kaoru laban sa depensa nitong si Akagi. Nice shot, Kaoru! Ang usay mo! Akala nila hindi mo magagawa makapuntos sa ilalim ng basket. Porket yung sentro ang nagbabantay sa'yo. Pues, dyan sila nagkakamali. Dahil mali ang manghusga sa nakikitang panglabas na anyo. Ngayon, alam na nila na malakas ka din sa katawan. Siguro naman mag-iingat na sila sa'yo. Sige, Kaoru, pahiyain mo ang lahat ng manlalaro ng show ko. Huwag mo silang hahayaan na makapunto sa inyo. Go Ryukufu! Depensa! 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 Yan ang sigawan ng mga tagahanga ng Ryukufu. At dito na nagtatapos ang Chapter 140 ng International League.